Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod ninyong salubungin ang aming aerial vlog na may pamagat, Gabay Magpakailanman. Ang buong mensahe at diwa nito ay hango at kinuha namin mula sa banal na misa na aming pinakinggan kahapon, ika-12 ng Mayo, taon 2026. Mula sa mataas na paningin, nakikita natin ang lawak at kagandahan ng nilikha ng Diyos, mga bukirin, kabundukan, mga ilog at ang malawak na kalangitan. Sa bawat tanawin na ating matatanaw, tila ipinapaulit sa atin ang salitang narinig natin sa misa. Nasa bawat hakbang at paglalakbay natin sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Mayroon tayong gabay na laging nakatayo sa ating tabi. Hindi kailanman iiwan at mananatiling kasama natin magpakailanman. Samahan ninyo akong masilayan ang ganda ng ating paligid mula sa itaas habang ating isinasa puso ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng gabay na tapat at walang hanggan. Nais ko kayong lahat na anyayahan at isama sa paglalakbay na ito sa ating pamilya ng Kadoers TV, sa lahat ng ating mga OFW na nasa malayo at nangungulila, sa ating mga mahal na senior citizen, sa mga kababayan nating nananahan dito sa ating lugar at sa buong komunidad at manunood dito sa YouTube. At ito, samahan ninyo akong masilayan ang ganda ng ating paligid mula sa itaas habang ating isinasa puso ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng gabay na tapat at walang hanggan. Mga pagbasa mula sa banal na misa, ika-12 ng Mayo, taon 2026, Martes, sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang unang pagbasa mula sa mga gawa, chapter 16, verse 22 hanggang verse 34. Mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo at Silas. Pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinapahagupit, at nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila at inutusan ang bantay na magbantay ng mabuti sa pagsunod sa utos. Ipinasok sila nito sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang kanilang mga paa. Nang maghahating gabi na, nananalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos sina Pablo at Silas, at nakinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig kahit ang mga pundasyon ng bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay at nang makitang bukas na ang mga pinto ng bilangguan, hinugot niya ang kanyang tabak at magpakamatay sana. Saka lang nakatakas na ang mga bilanggo, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpapatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Pagkatapos ay inilabas niya sila at nagtatanong, "Mga Ginoo, ano po ba dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambayanan." At ipinahayag nila sa kanya ang salita ng Diyos at pati sa lahat ng kanyang kasama sa bahay. Nang gabing iyon pa rin, inuwi sila ng bantay, hinugasan ang kanilang mga sugat at siya'y binautismuhan agad kasama ang buong kanyang pamilya. Pagkatapos ay pinaghanda sila ng pagkain at nagalak sila ng lubos dahil siya ang kanyang sambayanan ay sumampalataya na sa Diyos. Salita ng Diyos. Salmong tumutugon mula sa aklat ng Salmo, chapter 138, verse 1 hanggang 2a, verse 2b, c hanggang 3, verse 7c hanggang 8.
tugunan. Ligtas ako sa iyong piling. Lakas ko'y sa iyo nang galing. Pinupuri kita, Panginoon, ng buong puso. Sa harapan ng mga Diyos ay inaawitan kita. Yuyuko ako patungo sa iyong banal na dako at pupurihin ang iyong pangalan. Dahil sa iyong pag-ibig at katapatan, dahil sa iyong pangako'y dakila at tapat, nang ako'y tumawag, sinagot mo ako. Pinalakas mo ang aking loob at diwa. Kahit sa gitna ng panganib, ako'y iyong ililigtas. Laban sa galit ng mga kaaway ay iyong ipagtatanggol. Ang iyong kanang kamay ang magliligtas sa akin. Tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Panginoon, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Huwag mong talikuran ang gawa ng iyong mga kamay. Mabuting balita mula sa aklat ng Juan, chapter 16, verse 5 hanggang verse 11. Mula sa mabuting balita ayon kay San Juan, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon naman ay pupunta na ako sa kanya na nagsugo sa akin, at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong, saan ka pupunta? Ngunit dahil sinabi ko ito sa inyo, napuno ng lungkot ang inyong mga puso. Gayon man, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Mas makabubuti para sa inyo kung ako ay aalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, hindi pa ririto sa inyo ang tagapagtanggol. Ngunit kung ako ay aalis, ipadadala ko siya sa inyo. At pagdating niya, ipapakita niya sa sanlibutan ang katotohanan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa paghukom. Tungkol sa kasalanan, dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran, dahil ako'y papunta sa Ama at hindi ninyo na ako makikita. At tungkol sa paghuhukom, dahil nahatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mensaheng nais ibahagi ng mga pagbasa. Mga kapatid, ito ang buong diwa at mensaheng nais iparating sa atin ng mga binasa natin mula sa banal na kasulatan, na siyang puso ng ating paksang gabay magpakailanman. Mula sa kwento ni na Pablo at Silas sa aklat ng mga gawa, natutunan natin na hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos sa gitna ng hirap, paghihirap o pagsubok. Kahit tayo ay nakakulong, nasaktan at tila walang matakbuhan, nariyan siya, nakikinig sa atin mga panalangin, nagbibigay lakas at gumagawa ng paraan para iligtas at ilapit tayo sa Kanya. Ang Kanyang tawag ay malinaw: sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ang pananampalataya ang susi sa kaligtasan at katiwasayan para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Sa salmong tumutugon, ipinaalala sa atin ng Diyos at laging nagtatanggol, nagpapalakas at tumutupad ng Kanyang pangako. Kahit nasa gitna tayo ng panganib o kahirapan, hindi niya tayo tatalikuran. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan at ang layunin niya para sa atin ay kabutihan at kaligtasan. Siya ang ating lakas at kanlungan sa lahat ng panahon. At mula sa mabuting balita ni San Juan, sinabi ni Jesus ang ipinakamahalagang pangako. Hindi niya tayo iiwang mag-isa. Kahit siya ay umakyat na sa langit, ipapadala niya sa atin ang tagapagtanggol, ang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin ng katotohanan, magpapaalala sa atin ng Kanyang salita at gagabay sa bawat hakbang natin sa buhay. Siya ang ating liwanag at gabay na nagpapakita sa atin kung ano ang tamang totoo at nakakaligtas. Ito ang mensaheng para sa bawat isa sa atin dito sa Doers TV. Sa ating mga OFW na nasa malayo at nangangulila, nariyan ang Diyos bilang iyong gabay at kasama. Siya ang iyong lakas at sa bawat araw na malayo ka sa pamilya. Sa ating mga senior citizen, siya ang iyong sandigan
kabutihan at karamay sa iyong patanda. Hindi ka niya pababayaan hanggang sa dulo. Sa ating mga kababayan dito sa ating lugar at buong komunidad at manonood sa YouTube, sa lahat ng paglalakbay, sa bawat tagumpay at pagsubok, mayroon tayong gabay na dapat walang hanggan at laging nakaalalay. Ang lahat ng ito ay nag-iisa lamang na mensahe. Ang Diyos ang ating gabay magpakailanman. Siya ang kasama natin sa taas at sa baba, sa ligaya at lumbay, sa lahat ng yugto ng ating buhay. Sa Kanya tayo umaasa, sa Kanya tayo sumasandal dahil Siya ang ating walang hanggang gabay at tagapagligtas. Mga nagpapalakas na talata tungkol sa banal na espiritu ng katotohanan. Mula sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 16 to verse 17. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumasa inyo magpakailanman. Ang Espiritu Santo ng katotohanan, hindi siya matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita o nakilala nito. Ngunit kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahan sa inyo at nananatili sa inyo. Ang kahulugan nito ay ito ang pangako ni Jesus. Hindi tayo iiwang mag-isa. Ang Espiritu ng katotohanan ay kasama natin magpakailanman, nakatira sa ating puso, laging gumagabay at nagtuturo ng tama. Para sa ating mga OFW na malayo, senior citizen, mga kababayan at buong komunidad ng YouTube, siya ang inyong tapat na kasama at gabay kahit saan ka man naroroon. At mula sa aklat ng Juan, chapter 16, verse 13. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatunayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili, kundi anumang marinig niya, iyon ang kanyang sasabihin at ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating pa lamang. Ang kahulugan nito ay siya ang ating gabay magpakailanman. Ituturo niya sa atin ang mga daan ng Diyos, liliwanag ang salita niya at ipapaalala ang lahat ng itinuro ni Jesus. Sa bawat desisyon, hirap o paglalakbay, siya ang liwanag na nagtuturo kung ano ang totoo, mabuti at nakakaligtas. Ito ang katuparan ng ating tema, ang Diyos at ang kanyang Espiritu, ang ating gabay magpakailanman. Oo, mga kapatid, Ka-Doers TV, sa lahat ng mga OFW, senior citizen, mga kababayan at buong YouTube community. Ito ang katiyakan. Nasa atin ang Espiritu ng katotohanan. Siya ang ating gabay, liwanag at kasama sa lahat ng panahon. Hindi ka nag-iisa, mayroon tayong gabay magpakailanman. Amen. Ito mismo ang kahulugan ng ating paksang gabay magpakailanman. Ang Espiritu Santo ng katotohanan ang siyang magtuturo sa atin ng tamang daan. Kapag nalilito ka kung ano ang gagawin, kapag hindi mo alam kung saan tutungo, kapag puno na ng pagsubok ang iyong buhay, siya ang magpapaalala sa iyo ng mga salita ng Diyos. Siya ang magsasabi sa iyong puso, huwag kang matakot, nandito ako. Ilalagay kita sa tamang landas. Hindi ka niya ililigaw. Hindi ka niya dadalhin sa masama. Ang lahat ng itinuturo niya ay para sa iyong kabutihan, para sa iyong kaligtasan at para sa iyong kapayapaan. Ito ang katiyakan nating lahat. Ipinangako ni Jesus na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit siya ay umakyat na sa langit, iniwan niya sa atin ang Espiritu ng katotohanan, ang ating liwanag, ating lakas, ating gabay, at ating karamay magpakailanman. Kaya sa bawat tanawin na ating makikita mula sa itaas, sa bawat bundok, ilog at kapatagan na nilikha ng Diyos, isipin ninyo na sa bawat dako ng mundong ito, nariyan ang Espiritu ng katotohanan na gumagabay sa bawat isa sa atin. Ikaw, ako,
tayong lahat, mayroon tayong gabay na hindi nagbabago, hindi lumilisan at nanatiling kasama natin magpakailanman. Ito na po ang pagtatapos ng ating paglalakbay at panonood dito sa Doers TV. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumama, nakinig at nagisalo sa salita ng Diyos at sa kagandahan ng ating paligid mula sa itaas. Muli nating ibabalik at isa sa puso ang mensaheng nakuha natin mula sa banal na misa kahapon, ika-12 ng Mayo, taon 2026. Hindi tayo nag-iisa, mayroon tayong gabay magpakailanman, ang ating Panginoon at ang banal na Espiritu ng katotohanan sa ating mga OFW na nasa malayo at nagtatrabaho para sa pamilya. Naway lagi ninyong damhin ang presensya ng Diyos sa inyong tabi. Siya ang inyong kasama sa bawat hirap at ginhawa, ang inyong lakas at kaligtasan kahit nasaan man kayo sa mundo. Sa ating mga mahal na senior citizen, naway maging ginhawa ninyo ang katotohanan ng hindi kayo pababayaan ng Diyos. Siya ang inyong sandigan, karamay at liwanag sa lahat ng panahon ng inyong buhay. Sa ating mga kababayan dito sa ating lugar at sa buong komunidad at manonood dito sa YouTube, dalhin natin ang aral na ito sa ating mga tahanan, sa ating trabaho at sa bawat hakbang natin araw-araw. Ang Diyos ay laging gumagabay, nagmamahal at tumutupad sa kanyang mga pangako. Huwag po nating kalimutang ibahagi ang mensaheng ito sa ibang mga kakilala natin. Mag-iwan ng inyong mga komento at kung hindi pa kayo nakapagsubaybay, mangyaring mag-subscribe at pindutin ang kampanelya para lagi ninyong makita ang ating mga sumusunod na kabanata at paglalakbay. Hanggang sa muli nating pagtatagpo, naway manatili kayo sa pag-ibig at pag-iingat ng Diyos. Siya ang ating gabay magpakailanman. Maraming salamat at paalam sa inyong lahat. Bye-bye!